Paano tanggalin ang takot at pag-o-overthink? Malalaman natin yan sa videong ito. Ang takot na nararamdaman mo ay wala sa labas, nasa loob mo. At kapag natalo mo ang takot sa loob, halos lahat ng kinakatakutan mo sa labas ay mawawala. Ang mga banta sa labas ay mawawala. Minsan kasi, ayaw nating gawin ng isang bagay dahil nauunahan tayo ng takot. Fear. False evidence appearing real. Akala mo totoo, pero pinaglalaruan ka lang pala ng isip mo bawat araw. Pinaniniwala ka nito na may masamang mangyayari sa'yo. Pagsasabihan ka nito na huwag magtiwala sa lahat ng tao, pati na sa sarili mo. Pero ang totoo, wala namang dapat katakutan. Kinukontrol ka lang nito. Ang takot na palagi mong naramdaman ay nakadikit na sa iyong subconscious mind, kaya't palagi ka na lang nag-o-overthink. Kadalasan ng mga iniisip mo ay mga masasamang bagay. Ganito rin ako noon. Ang dami kong kinakatakutan. Particularly sa kinabukasan ko. Takot akong ma-stuck sa buhay na ayaw ko. Pero ngayon, lahat ng takot ko sa mga maaaring mangyari ay nawala. Gusto ko rin tulungan kita. Lalong-lalo na ngayon na napakahirap ng buhay. Halos lahat nababalot ng takot. Takot malugi. Takot mawala ng pera. May takot sa opinyon ng ibang tao. Takot sa realidad ng buhay. Alam ko ang naramdaman mo. Madali lang talagang matakot. Pero narito ako upang sabihin sa'yo na wala kang dapat katakutan. Tandaan mo lang to. Kapag palagi kang nag-a-analyze ng mga bagay o sitwasyon, maparalyze ka. Analysis, paralysis. Sabi ko nga kanina, pinaglalaruan ka lang ng isipan mo. Marami kang maririnig sa ulo mo na hindi naman totoo. Kung isa ka sa mga taong nag-o-overthink, para talaga sa'yo ang mensaheng ito. Please, stop living in fear all the time. Lahat na lang ng pangyayari sa mundo ay kinakatakutan mo. Kung hinahayaan mo lang na babalutin ka ng takot, walang tao ang magkakagusto sa'yo. Lalayuan ka nila. Bakit ko nasabi? Dahil ayaw nilang mahawa ng negative energy mo. Alam mo ba kung bakit natitrigger ang takot mo na yan? Palagi ka kasing nakatutok sa negatibong bagay. Kapag nakapokus ka sa negatibong bagay, marami kang makikitang negatibo at maririnig na negatibo. Minsan nga takot kang makipag-usap sa iba dahil wala kang tiwala sa kanila. Takot kang mamatay. Kahit alam naman natin na kahit anong oras ay pwedeng mangyari yun. Nabubuhay ka araw-araw na puno ng takot. Buhay ka nga, pero kinakain ka pa unti-unti ng takot mo. Ang takot ay parang vampira na hindi mo nakikita pero nararamdaman mo. Kakainin nito ang buong lakas mo, pati kaligayahan, kagalakan, ang mga matatamis mong ngiti ay sisip-sipin nito. Pwede bang sa pagising mo, mag-imagine ka naman ng magagandang pangyayari? Napakaganda ng mundo. Napakasarap mabuhay. Wala namang katakot-takot sa mundo. Natatakot ka lang dahil sa inuukit ng iyong isipan. Lahat ng nilalang ng Diyos ay nagbibigay ng liwanag sa iyong buhay. Tingnan mo ang mga puno sa labas ng bahay niyo. Tingnan mo ang sikat ng araw. Pakinggan mo ang awit ng mga ibon. Your subconscious mind is 1 trillion times more powerful than your conscious mind. Ang subconscious mind natin ang nagkukontrol 90% sa kilos natin. Alam mo ba ang pinakamatindi? Ang subconscious mind natin ay oo lang ang nalalamang sagot. Oo lang ito ng oo. Halimbawa kapag sinabi mong natatakot akong mabigo, sasagutin ka niya ng oo, dyan ka lang kasi takot ka. Anong kilos mo? Wala. Pinapahinto ka ng subconscious mind dahil sa idinidikta ng iyong conscious mind. Kaya't mag-ingat ka sa pinapakain mo sa iyong subconscious mind dahil sasagutin ka nito. Kung anong ipinakain mo sa isipan mo, kakainin ka nito pabalik. Hindi ka taka-taka kung bakit lumobo ang takot sa buhay mo. Dahil pinapakain mo ng katakot-takot na mga salita ang utak mo. Kung ang positive energy ay nakakahawa, nakakahawa rin ang negative energy. Tinatawag natin itong mirror effect. Halimbawa kapag may kaibigan kang tatakbo sa harap mo at takot na takot, ninenervyos, ano ang reaksyon mo? Matatakot ka rin. Nakakahawa ang takot. Paano kung ang humarap sa'yo ay masayahing tao? Siyempre gagaan ang pakiramdam mo kahit may problema ka. Nakakahawa ang ating energy. Kaya't mag-ingat ka sa mga tao sa paligid mo o sa mismong sarili mong isipan. Kung gusto mong matanggal ang takot sa isipan mo, kung gusto mong mawala ang pag-overthink mo, tanungin mo muna ang sarili mo ngayon. Meron ba akong dapat katakutan ngayon? Siguro sasabihin mo, sa ngayon wala pa, pero bukas baka meron na. Teka lang, ang sabi ko, meron ka bang kinakatakutan ngayon? Huwag mo munang isipin ang bukas. Meron bang kakilakilabot na bagay na nangyari ngayon?
Wala naman, di ba? Bakit mo pa pangunahan ng mga bagay na hindi pa naman nangyayari? Huwag mong pakialaman ang mangyayari bukas. Learn to live in the now. Kasi kung mamuhay ka lang ngayon, sa mismong araw na to, at gawin mo to araw-araw, lahat ng takot mo ay matatanggal. Tandaan mo ang sinabi ni Fritz Perls, lose your mind and come to your senses. Kontrolin mo ang iyong isipan. Kapag kasi nakapasok ang takot sa isipan mo, pati body pose mo ay apektado. Kung apektado na ang postura mo, bababa rin ang level ng iyong confidence. Huminga ka ng malalim at sabihin mo sa sarili mo, ang mga pangyayaring kinakatakutan ko ay hindi pa nangyayari. Relax lang muna ako dito. Kapag nagdi-deliver ako ng speech sa harap ng ilan, kinakabahan ako. Alam kong natural lang yon, pero pinapakalma ko ang sarili ko. You see, our mind tells us to be afraid of things. Analysis creates paralysis. Yan ang dahilan kung bakit nabubuo ang takot sa buhay mo. Dahil ina-analyze mo ang lahat ng bagay. Sa buhay mo mismo ay hindi ka tagatanaw na lang. Kasali ka sa laro ng buhay. Instead of thinking what could go wrong, focus on what could go right. Mapaparanoid ka sa kakaisip ng mga hindi ka nais-nais na bagay. Alam mo ba ang paranoia? Ito ay isang pag-iisip na pinaniniwalaan mo na grabing na impluwensya ng pagkabalisa o takot. Madalas sa punto ng panlilinlang at kawalan ng katwiran. Pero alam mo, hindi naman ibig sabihin na walang silbi ang takot. Ang konting pagkatakot ay nakakatulong din para maging alerto tayo at mag-survive sa posibleng mangyari. Pero alam rin naman natin na ang sobra ay nakakasama rin sa atin. Wala tayong dapat katakutan, pero pinaniniwala tayo ng ating isipan na meron. Your subconscious mind doesn't know the real thing. Paano ko nasabi? Kahit nananaginip ka lang ng nakakatakot na pangyayari, your heart will also beat fast. Kahit panaginip lang yon, kinain pa rin ng subconscious mind mo. Yan ang pinakamalala na sitwasyon. Kung bubuo ka ng pangit na senaryo sa isip mo, magdurusa ka talaga. It is all in your mind. You always create a story that is not true. Don't believe everything your mind tells you. Gawa-gawa mo lang yon. Matuto kang pagaanin ang iyong sarili. Huwag mong pagsabihan ang sarili mo ng mga bagay na hindi naman nakakatulong sa iyong buhay. Bitawan mo ang mga senaryo sa ulo mo na hindi naman nakakabuti sa'yo. Ganyan magtanggal ng takot sa buhay. Huwag mo silang kimkimin. Labanan mo sila. Stop justifying them. They're not serving you. Ibig sabihin kung takot na takot ka, nagiging biktima ka ng sarili mong isipan. Dapat maging bida ka sa sarili mong kwento. Life is not happening to you. Life is responding to you. Kung haharapin mo lang ang kinakatakutan mo, mag-i-evolve rin ang buhay mo. Kahit huwag kang magtago na lang. Huwag kang magmukmok. Lumabas ka at harapin mo ang kinakatakutan mo. There's nothing to be afraid of. Kung may nililigawan ka ngayon, huwag kang matakot na mabasted. Huwag kang mag-overthink. Be confident. Kung mabasted man, then that's life. Hindi ibig sabihin na talunan ka. Panalo ka pa rin kasi natutunan mo na hindi lahat ng tao ay magugustuhan ka. Matuto ka sa realidad ng buhay. Wala namang mawawala sa'yo kung haharapin mo ang takot mo. Mag-focus ka lang sa mga bagay na nakakapagpagaan ng loob mo. Remind yourself that fear brings you down. I am a meditative person. Minsan nakikita ako ng mga kaibigan ko na nag-meditate. Tinanong nila ako, ano bang nakukuha mo sa paggawa niyan? Actually, wala akong nakukuha. Pero may natatanggal ako. Ano yon? Takot, pagkabalisa, pag-overthink. Meditation is one of the best ways to remove negative thoughts from your subconscious mind. Alam mo ba kung ano ang meditation? Ito yung pagsasanay na isubsob ang iyong sarili sa sandaling ito. Be grounded in the present moment. Dito mo rin mas makikilala ang sarili mo. At kapag kilala mo na ang buong pagkatao mo, tatakbo ang takot mo. Ang takot mo na ang matatakot sa'yo. Allow your thoughts to come and go without judgment. Huwag mong husgahan ang sarili mo. Huwag mo nang isipin ang hindi kinakailangan. Stop being so hard on yourself. Hindi naman kita tinuruan na maging perpekto sa buhay. Tinuruan lang kita kung paano pagaanin ang buhay. Hindi tayo nabubuhay dito para magpapaka-perpekto. Nabubuhay tayo dito para magpakatotoo. Huwag mong ibagsak ang iyong reputasyon. Hayaan mo sila kung ano ang sinasabi o iniisip nila tungkol sa'yo. Kapag wala ka nang pakialam sa opinyon ng iba, malaya ka na. Kapag malayang-malaya ka na, hindi ka na mahahawa ng negative energy. Mas ikaw pa ang makakahawa ng positive energy sa lahat ng tao. Stop being afraid in this world. No one can harm you if you don't allow them. Perception creates reality.
Ang dahilan kung bakit napapasok ka ng takot at sumusobra na ang iyong iniisip ay napakakitid lang yung utak. Palawakin mo ang iyong isipan upang makahinga ang bawat negatibo sa ulo mo. You have to develop a greater perspective. Don't see life in a freeze frame. See life as a continuous process. Kapag malawak ang iyong pananaw, malawak rin ang iyong pangunawa. Mas lalo mong maunawaan na wala palang dapat ikatakot. It's not as bad as it seems. Malalampasan mo rin to. Alam ko, mag-focus ka lang sa mga bagay na may silbi sa buhay mo. Hindi yung mga bagay na mas ikakatakot mo pa. Punuin mo ng pagmamahal ang iyong puso. Huwag takot ang higupin mo. 200 lang ang pagpipilian natin sa buhay. Pagmamahal o takot. Ikaw na ang bahalang pumili.